Ang puso ang siyang sentrong nag-uutos at nagpapatakbo ng ating buhay. The heart is the seat of emotion, the determiner of desire or passion, the arbiter of every decision and will. Ang puso ay ang upuan ng damdamin, ang nagpapasya ng bawat nasain at hangarin, ang patuloy na nagbibigay ng tamang pagpapasya or gabay sa pagpapasya at naisin na will. Kaya kailangan po nating maingatan ang ating puso dahil ito ay daluyan ng ating buhay. Mula po sa ating puso ay dumadaloy ang buhay, either isang buhay na may pagsunod sa kalooban ng Diyos o isang buhay na palaging palayo, palaging sumusuway sa Panginoon, which is the very nature of the heart that is not yet born again. Isang buhay na kalaunan ay hahantong sa matinding pagdurusa sa apoy ng impyerno, malibang ang Diyos ang kumilos at baguhin ang naturang puso. Kaya sa ating teksto, Kawikaan 4, talatang 23, sinasabi doon, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ito ng buhay. Sa umagang ito ay nais kong basahin natin ang Kawikaan 4, talatang 20 hanggang 27, Proverbs 4, 20 hanggang 27, sapagkat dito natin kukunin ang paano natin maiingatan ang ating puso mula sa mga unholy desires. So, basahin po natin, maaari po ba tayong magsitayo mga kapatid bilang paggalang sa salita ng Diyos? Ang sabi ng salita ng Diyos, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay ukit ng mabuti at malalim, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusug at kagalingan ng katawan. 23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ay isang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa akin, bibig ang salitang mahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ang salita ng Diyos, purihin ng Panginoon. Ang bulaklak ay nalalanta, ang damo ay natutuyo, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan paman. So, ang ating tema ay pag-iingat ng puso o keeping of our own heart. Ito po ay ating tungkulin. Tayo ang primarily responsible sa pag-iingat ng ating mga puso. Sapagkat ang ating kabiguang maingatan ng ating puso ay ito'y magdudulot sa atin ng lubos na kapaitan, bitterness, pagdurusa, at maging ng panlalamig sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya kapag naiingatan ng ating puso, tayo rin po ang magsasuffer, magdurusa. Kaya mahalaga na ingatan ang ating puso. Ang pag-iingat sa puso ay kautusan po sa ating mga mananampalataya na. Sa atin, naguna ng Diyos ang ating puso sa pamagitan ng work of regeneration o yung pagkilos ng banal na Espiritu para buhayin ang ating patay na kaluluwa. Ang tawag ng mga Puritans, John and Nico, ay the renovation of the heart. Bakit renovation? Sapagkat bago po bumagsak si Adan at si Eva sa pagkakasal at pagsuway sa Panginoon, sila po'y may isang pusong inosente sa kasalanan. They don't know about sin. They don't know about evil. At sila po'y magkasala dahil mas pinili nila na pagharian sila ng desire ng sarili matapos silang tuksohin ni Satanas. Pinili nila ang desire ng sarili kaysa sa desire ng Diyos para sa kanila.
Pinapaghari nila ang desire na sila'y maging katulad ng Diyos na makakaalam ng buti at masama. Lumabag sila sa batas ng Diyos at dahil diyan na disorder, na wala sa kaayusan ang kanilang puso. Kung dati ang kanilang puso ay para sa Diyos, ngayon they have a disordered kind of heart. Kaya mula kay Adan, ang puso ng lahat ng tao ay nawala sa tamang alignment sa Diyos dahil sa kasalanan. Kung ang dating sinasamba, iniibig at sinusunod ni Adan at ni Eva bago sila bumagsak sa tukso at pagkakasala, ang Holy Trinity, hindi na Holy Trinity ang nais nilang sundin, kundi ang gusto ng kanilang mga sarili. Dahil bumigay sila anunokso ng Diablo. Kung may Holy Trinity, mayroon ding tinatawag na Unholy Trinity. Ano po yon? Me, myself, and I. That's the Unholy Trinity. Me, myself, and I. Kaya kailangan muna ang pagbuhay ng Espiritu o ng kaluluwa ng isang taong makasalanan bago magkaroon siya ng tunay na desire na maingatan niya ang kanyang puso mula sa mga unholy desires na kanyang na-encounter sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu Santo na nag-regenerate din sa kanya. Importante, basic foundation, hindi mo kayang maingatan ang iyong puso mula sa mga pagkakasala kung ikaw ay hindi pa nabuborn again. So, paano tayo magkakaroon ng bagong puso? Paano tayo mabuborn again? How do we have a new heart that desire God? Ito po ay sa pamagitan ng pagbuhay ng Diyos sa ating patay na espiritu. Bakit patay ang ating espiritu? Ephesians chapter 2, dati kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Ang sinusunod ninyo ay ang masamang takbo ng sanlibutan ito, kayo mga patay sa pagsuway. Dahil kayo alipin ng kaaway na si Satanas. So, patay ang iyong espiritu, patay ang espiritu ko, kung kaya kinakailangan buhayin iyan ng Diyos. We were dead spiritually. Nung tayo hindi pa nananalig sa ating Panginoong Yesus, ayon sa pahayag sa banal na kasulatan, nung marinig natin ang mabuting balita, binuhay ng Diyos ang patay nating espiritu sa pamagitan ng regenerating work of the Holy Spirit at binigyang buhay ang ating patay na kaluluwa pagkarinig natin ng gospel ng pagliligtas ni Jesus. Nanalig tayo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Nang maganap po ito sa atin, ang sabi ng Bible sa Jeremiah 36, binigyan tayo ng bagong puso, bagong pagnanasa para sa Diyos at sa kanyang mga layunin. Kung dati hindi tayo interesado sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa Biblia, dahil patay nga po ang ating espiritu, ngunit nung tayo po'y maipanganak na muli sa espiritu, naging kasiyahan na po para sa atin ang banal na kasulatan. Dati hindi natin maunawaan ang Biblia, ngunit sa tulong ng Espiritu, binibigyang liwanag niya sa atin ang kahulugan at katotohanan nasa Biblia na nagdadala sa atin patungo kay Jesus at sa kaharian ng Diyos. So, kailangan ang pagbuhay ng banal na Espiritu sa patay nating kaluluwa bago nating ma-practice yung pag-iingat ng puso sa tulong din ng Espiritu Santo. Kung hindi pa nababago ng Holy Spirit sa pamagitan ng kapanganakang muli ang ating puso, hindi natin ito kayang ingatan mula sa paghahari ng kasamaan at kasalanang nakatira dito. Wala tayong kakayanan ng labanan ng tukso ni Satanas. Wala tayong kakayanan ng labanan ng aliw, ng sanlibutan hiwalay sa kalooban ng Diyos. Dahil wala pa po sa atin ang bagong puso at higit sa lahat, wala sa atin ang Holy Spirit. We may claim to have the Holy Spirit, pero why we are still in sin, in rebellion against God, and in the rejection of the gospel? Because our hearts are not yet born again. We are not yet regenerated by the Holy Spirit.
Kaya po ang pinakamagandang mangyayari sa ating mga puso ay yung pagiging born again, yung pagbabagong gagawin ng Diyos. When we receive the new heart, that is the great thing that could ever happen to our heart that is so stubborn. Why? Because of sin. Ito ang pinaka-glorious na maaaring mangyari sa ating puso na kapag tayo ay na-born again. At bagong puso ang inilalagay sa atin ng Diyos. Isang puso na may pagnanais ng sambahin siya. May pagnanais ng sumunod sa Kanya, bagamat hindi perpekto. Kung dati ayaw mo sa Diyos, kung dati ayaw mo sa Biblia, kung dati ang gusto mo'y aral na pang-entertainment lamang at pagpapayaman lamang, ngayon, tinalikuran mo ang mga bagay na iyan at ngayon ang iyong nais ay ang kaaliwan, ang kasiyahang ibinibigay sa iyo ng salita ng Diyos. Madali, sabi nga, sa Diyos ang baguhin ang ating puso sapagkat kaya niya itong gawin. Pero sa atin, sa sandaling binago na ng Diyos ang ating puso, pinakamahirap pa naman para sa ating ang bahagi nito na ito'y manatilihing palaging gusto ay sa Diyos. Did you find it in yourself, in your relationship with God? Even though you are already born again in the Lord, you find it so difficult to follow God, to love God with all your heart, soul, mind, and strength. Kailangan po nating maunawaan that even this command to keep our hearts diligently, mga kapatid, hindi natin kaya sa ating sarili. We need the power and grace and work of God, mga kapatid. Ang manatiling nasa pag-ibig sa Diyos ang ating puso pagkatapos nating maborn again. Yan po ang pinakamahirap na bahagi ng ating Christian life. At ito pong pananatili ng ating puso para sa Diyos, hindi po ito justification, kundi sanctification. Tayo po ay inaring matuwid na ng Diyos ang tayo manalig sa natapos na pagliligtas ni Jesus at ngayon gusto ng Diyos lumakad tayo sa kabanalan. Yun po yung mahirap. Kung kaya, pwede ko sabihin, we are not saved. We are not going to heaven because we keep our hearts with all diligence. Hindi po tayo pupunta sa langit because we have a pure heart. No. We are going to heaven. We will see Christ in His glory because of the soul work of Jesus Christ on the cross na ating sinampalatayanan. Apart from works, it is through grace we have been saved by faith. However, our sanctification is the work of the Holy Spirit and our responsibility as well as children of the King. We are primarily responsible to our own thoughts, to our own words, to our own actions, whether it's good or evil. Thoughts, words, and action that are noble, honorable, or thoughts, words, and action that defy God's holiness. If we have this kind of thoughts, words, and action that defy God's holiness, these are just results and manifestations of what we have inside our hearts. And so therefore, we are primarily responsible as well to our own walk in sanctification. I cannot help you sanctify yourself daily. You need to ask the Lord to help you through the power of the Holy Spirit, and you need to put to death all the works of your own flesh through the power of the Holy Spirit. Now, how can we keep our hearts diligently para hindi tayo magkaroon ng mga unholy desire? Well, mahirap ito. Meron 3 bagay na nais kong bigyan ng diin sa kabanalan na meron tayo. Number 1, itong pag-iingat sa puso, it is very hard because it is a battle. We are battle against 3 S.
SSS. Satanas, sarili at sanlibutan. So it's hard. It's not so easy to keep our heart with diligence. Second, it is not possible with our own self. Hindi natin ito kaya sa ating sarili. We need the grace of God para maingatan natin ang ating puso. And thirdly, last, itong pag-iingat ng puso, ito ay ating dadalhin hanggang sa ating huling hininga. So we are in the process of being sanctified. Gagraduate lang tayo sa prosesong ito kapag we depart from this world. Kaya dapat conscious tayo araw-araw, ingatan ng ating puso. Ngayon, babalikan ko ang tanong sapagkat ito yung aking iniwan noong nakaraang linggo. Paano? Yan, Pastor. Paano natin iingatan ang ating puso mula sa mga unholy desires, mula sa kawalan ng contentment, mula sa fear of being rejected by others because of your faith in Christ, mula sa materialistic tendency na meron ka sa iyong buhay, mula sa pagkainggit, paninibugho, pride, galit, kapaitan, name all kinds of sin that affect your emotion. Paano natin iingatan ang ating mga puso mula sa mga bagay na ito? Well, I want you to look at verse 20 and 21 because here there is a command. Ang nagkukuman dito, sino? Solomon, who wrote these proverbs. Ano ang kuman niya sa kanyang anak? Sabi niya sa verse 20, Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. Huwag mong hayaang silang mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso. Ito po ang unang paraan para maingatan natin ang ating puso. Ano? Makinig sa kanyang salita. Huwag hayaang itong mawala sa puso. Para saan ang utos? For us to gain wisdom. Because we know the book of Proverbs is a wisdom book. Wisdom given to the church, to the covenantal people of God in the Old Testament, and even to us in the New Testament, for us to live in holiness and in godliness, which reflect holy wisdom of God or heavenly wisdom. Para saan ang utos na makinig ng salita? Para tayo'y mag-gain, magkaroon tayo ng karunungan. Kung ganoon, para maingatan ang puso mula sa mga unholy desires, we also like the son of Solomon, who were being instructed by Solomon, we also should listen to the word of our Father. Who is our Father? Our God. Kung ang anak ni Solomon ay kanyang kinukuman, anak ko, pakinggan mo ang aking utos, ang aking mga salita, ganoon din tayo. We need to listen to our Father's word for us to keep our hearts with all diligence. So we need to listen to God's word, no? Kaya sabi doon, makinig ka sa aking salita, anak ko. No? Huwag mo silang hahayaang mawala sa iyong paningin. Ingatan mo yan sa kaibuturan ng iyong puso. Bagamat si Solomon na nagsasalita para sa kanyang anak, we could also apply this because it is the word of God to us. It is inspired by the Holy Spirit that whatever Solomon tells his son to, this is also applicable to us because we are also children of our Father God. Sabi ni Solomon, my son, be attentive to my words. Incline your ear to my sayings for you to gain wisdom. Be attentive, listen attentively to what I am going to tell you. And I believe, hindi lamang ito pakiusap ni Solomon sa kanyang anak. Hindi nag-iisang pakiusap. Maraming beses niyang pinapakiusapan ng kanyang anak na siya'y palaging pakinggan. Sapagkat ang dulot ng kanyang instruction ay karunungan para ang kanyang anak makalakad sa kabanalan.
How many of you children who disobey or do not listen anymore to your parents? Sila ay authority na binigay ng Diyos sa inyo para pakinggan ninyo sila at sundin. Pag sila ay may sinabi, sundin at hindi dapat ninyong baliwalain. Pero kalimitan ngayon, ang tawag namin sa Batangas sa mga ganyan, sulitan. Kahit 3 beses mong tawagin, pagsabihan, sulitan. Papasok dito, lalabas lamang doon, iirapan ka pa. Ganyan ba ang iyong nais na ipakita? Ikaw na nasa Panginoon. Ano, hindi tama yan. So tingnan natin, ilang beses na iniuutos ni Solomon sa kanyang anak, pakinggan mo ako, yung aking command. Okay, nagsimula pa yan doon sa Proverbs 1 verse 8. Sabi niya doon, listen, my son, to your father's instruction. Proverbs 2 verse 1, my son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. Proverbs 3 verse 1, my son, do not forget my teaching. Proverbs 3:11, my son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves, as a father the son he delights in. Proverbs 3:21, my son, preserve sound judgment and discernment. Maraming beses niyang iniuukol ang kanyang mga salita sa kanyang anak, my son, my son, my son, my son. Ganoon ka minamahal ni Solomon ang kanyang anak para gabayan siya sa kanyang paglakad ng may kabanalan. So anong makikita natin dito? Solomon, pinapaalala niya, iniuutos niya, pinakikiusap niya sa kanyang anak kung ano ang kalagahan ng pakikinig sa kanyang salita, dahil ang dala ng salita ni Solomon ay karunungan. Ang karunungan ito ay walang iba kundi ang pagkakaroon ng fear of the Lord, because in 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. How could we obtain wisdom, heavenly wisdom? Well, sa pamagitan ng pagtanggap sa tama o sa matuwid, right words, na mga salita. Dalawang factor yan. Paano natin tayo magkakaroon ng wisdom? Para maingatan ng puso, tanggapin ang tama o matuwid na salita. Yun ang ating pakikinggan. Yun ang ating bubulayin. Yun ang ating ilalapat, paniniwalaan, at pangalawa, pakinggan ang source ng tamang salita. Pakinggan ang tamang salita at pakinggan ang tamang tagapagsalita. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, sinabi sa kanyang mga alagad, John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them and they follow me. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig, at kilala ko sila at sila ay nagsisisunod sa akin. The words of our great shepherd are right, true, perfect, reviving the soul, right? And they bring to us life, to us the sheep of His pasture. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos. How many of you, honestly, have read the Bible? O wag ng entire Bible. This week, have you ever attempted to open your Bibles and read even one chapter? I'm glad that our sisters, she prepared to listen. She said she listens to the Bible 10 chapters a day. That's very encouraging. What about the others? If you know that the Bible is the Word of God and it brings life to us, we need to practice this means of grace. Reading, meditating of the Word of God. No? Kailangan natin yan para ang ating puso'y maingatan. No? Lalo natin nakikilala ang Panginoon. Lalo natin nakikita ang Kanyang kagandahan, kabanalan, kabutihan, pag-ibig, katapatan as we read, meditate, and study the Word of God. Lalo pa tayong lumalalim sa Kanya, pagkakilala sa Kanya. Dulot ng pagbabasa natin ng Kanyang mga salita. At tayo nagtataglay ngayon ng karunungan.
for us to keep our hearts with diligence mula sa mga unholy desires at worldly passions. Kaya it is our responsibility again to listen to the voice of the Lord. What we are listening from the Word of God are true and perfect, and it revives our soul. Dahil ito lamang ang matuwid na mga salita. Ang mga tunay, totoong salita na magdudulot sa atin ng buhay. Kaya kung hindi po natin pakikinggan ang tinig ng ating dakilang pastol, tiyak, and I'm sure of this, we will always listen to other voices. Ibang tinig ang maririnig nyo. At kalimitan sa mga tinig na ito ay tinig ng ating sarili. Tinig ng panunukso sa atin ng at tinig ng sanlibutan at kulturang walang pakialam sa Diyos at doon tayo dinadala. If we do not guard our hearts and our ears from these types of voices, it will somehow influence us. Ahadlangan nito ang ating paglakad sa daan ng Panginoon. Therefore, pakinggan palagi ang salita ng Diyos. We should take time to study and meditate of God each day, asking Him to speak to us. When we read the Bible, we are not just reading the Bible for information. The very purpose of our reading of the Bible is for us to be transformed. So that is for our transformation. Marami mga tao mahusay alam ang Bible pero ang puso ay hiwalay sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Solomon sa verse 21, "Huwag mo hayaang silang mawala sa paningin mo." Yung kanyang sinasabi sa kanyang anak, "Huwag mo siyang iwawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso." Pag makikita natin, observe natin, si Solomon gumagamit ng mga senses para bigyang diin, halaga ang karunungan na mula sa kanyang mga sinasabi sa kanyang anak. Ang sabi niya, use your ear, listen. Watch, see with your eyes, look with your eyes. Nakikita natin yan. So, use your ears, read by your eyes. Basahin sa pamagitan ng iyong mga mata. Okay? Para sa ano? Kailangan bumabayan sa puso. Huwag manatiling yung iyong napakinggan at ang iyong nabasa ay nasa ulo mo lamang ang mga salita ng Diyos. Maaring marami kang alam sa Bible, pag tinanong ka, kaya mong ipaliwanag, i-interpret ang kahulugan. Subalit hanggang doon na lamang sa iyong ulo. Yung iba na talagang mahusay sa Bible, lalong lumaki ang ulo. Yumayabang sa dami ng alam sa Bible at tingin nila sa kanilang sarili, napakagaling. Bakit po nagkakaganito? Yung kanilang napakinggan, nabasa, naunawaan, hindi bumaba sa kanilang puso. Ang napakinggan, nabasang mga salita ng Diyos. Tingnan niyo yung mga Pariseyo sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Alam nila ang Old Testament Scripture. Di ba? Magaling sila, dalubhasa, kaya nga scribe, tagapagsalin ng Scripture. And yet, tinatawag sila ng Panginoon, you hypocrites. Mapagpaimbabaw kayo. Alam nila sa kanilang ulo, pero hindi bumaba sa kanilang puso. Because they failed to correctly apply the Word of God in their lives. Kaya importante po ang usapin ng puso sa Diyos. Sapagkat ang puso natin ang command center ng ating buhay. Lahat po na nagmamanifest sa labas sa pamagitan ng ating sinasabi, ginagawa, no? Sinasalita, ginagawa, lahat po ay ang manifestation yan ay nagmumula sa ating puso. Masama man ang ating sinabi, mabuti man ang sinabi, nagpapakita yan kung ano ang nasa puso, the state of our hearts.
Kung makikita dyan ay kataasan, yan ang iyong puso, mataas ka. Kung makikita dyan ay humbleness, mag-a-appear yan sa iyong pakikitungo sa kapwa. Ang laman ba ng iyong puso ay something that will destroy or something that will build relationship? Kaya importanteng bantayan ng ating mga puso. So makinig at magbulay ng salita. Yan ang isa sa mga daanang biyaya para mabantayan at maingatan ng ating puso. Why? Because the Word of God, the Bible, the Holy Scriptures, mga kapatid, it is so powerful. Jeremiah 23 verse 29 says, "Is not my word like fire?" God is talking to His people. "Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces?" Hindi ba ang aking mga salita ay parang isang apoy na katulad ng isang maso na po pwedeng dumurog sa isang matigas na bato? Well, pag tinignan natin yung analogy na ito, ang martilyo at ang apoy ay kapwa nagdadala ng destruction. Tama? If you would like to destroy a house, burn it. Tama? Ganon din ang maso, martilyo, pwedeng i-destroy ang isang bagay. Ganon ang effect ng Word of God, yung power ng Word of God. Sapagkat dala ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ang pagwasak sa ating self, yung ating sarili, the destruction of ourself. Ano ang dinidestroy ng salita ng Diyos sa ating self? Our self-deceived self, our selfishness, our self that is not loving God. Yan ang dinidestroy ng Word of God when we hear the Word of God. Have you ever read your Bible and you find yourself being rebuked? Oh, this is for me. Oh, I'm so sorry, Lord. Have you ever experienced that? Dinidestroy niya yung ating pagmamataas, mga kapatid. Sinasaktan ng Word of God ang ating maruming budhe. Hindi ka pinapatamaan ni pastor sa kanyang mensahe, sinasaktan ang iyong budhe ng salita ng Panginoon na iyong naririnig. Ini-expose ng salita ng Diyos ang laman ng iyong puso upang dumating ka sa punto na makita mo ang iyong pagiging walang kapuluhan kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Hindi ba magandang effect yan sa iyo ng salita ng Diyos? Dinudurog ng salita ng Diyos ang iyong kataasan, yung arrogance na meron ka upang para matutunan mong magpakababa. At hindi lamang dinudurog ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita na ibinibigay sa iyo ang iyong kataasan, ang iyong selfishness, kundi ang apoy ay pandalisay din. It purifies. Ginagamit ang apoy para maihiwalay ang mga elements para lumabas na genuine ng isang ginto. Dinadalisay tayo ng salita ng Diyos tulad ng apoy na nag-aalis ng mga latak ng kasalanan na nasa atin for us to be more godly. Hindi ba napakaganda na pakinggan ng salita ng Diyos? Ngayon, mas marami tayong pinapakinggan mga kandidato. Makapangyarihan ng salita ng Diyos sapagkat itinagdadala sa atin ang kagalingan ng ating kaluluwa. Mabuti para sa ating puso ang Word of God sapagkat ito ay liwanag sa ating landas at ilawan sa ating mga payan. Ang sabi, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Para tayo magabayan, habang tayo lumalakad sa madilim na sanlibutang ito, may gabay tayo sa paglakad. Ang sanlibutang ito ay nasa ilalim ng kadiliman. Kaya kinakailangan natin ang salita ng Diyos. Kung hindi, ang ating puso ay mapapahamak tayo. No? Kaya ang salita ng Diyos, hindi dapat lamang nasa ating ulo, dapat ito'y bumaba
sa ating puso sapagkat napakalaki ang benefits na dulot sa ating mga kaluluwa. So we should cultivate a habit of practicing this means of grace. How? By seeking the Lord through His Word. Do not forget His Word. My son, do not forget, listen. Always focus, always see to it that you have the Word of God with you. And also by praying. Prayer is a very effective way for us to keep our hearts diligently. The Holy Spirit uses the Word of God to speak to us, and it reveals the very condition of our hearts. So these voices, no? If we neglect the Bible, we will be prone to listen to other voices, and most of these voices, if not all, cannot make us more godly. That's why priority again is the Bible. Priority again is to listen to the Word of God if you are in Christ. Kaya upang maingatan ang puso mula sa mga unholy desires, I will recommend be a man, be a woman of just one book, the Bible. Sino sa inyo walang Bible? You need to have a Bible. And you prepare to have a book type of the Bible. Ngayon, maraming Bible sa apps, but please have your own copy of the Bible. Sana nga, lahat tayo may dalang Bible, no? Pagdating ng church. Ano bang pangalan ng church natin? Villa Carolina Bible. Sabihin mo sa iyong kapatid, Bible. Nasaan Bible nyo? Tiyo ba? Pastor, mabigat eh. Cellphone na lang. Bible! Ito yung ating final authority, Bible. No? Otherwise, if you neglect the Word of God, your heart will be sick. No? Kaya huwag nating palampasin ang araw na hindi tayo nakapabasa o nakapakinig ng salita ng Diyos dahil kailangan natin ito. Huwag mawala sa pananambahan sapagkat sa oras ng pagsamba, we listen attentively also to the preaching of God's Word. Gawin natin yan sa layuning makinig sa tinig ng Diyos. No? Gabayan tayo ng Panginoon na tayo'y makapagbasa regularly ng salita ng Diyos. Meron siyang grace. Alam niyo, gagawin lahat ng diablo para pigilan tayo para pagbasa ng Bible. Pero you need to ask the Lord for help. Lord, my heart is getting sick. Where should I go? What should I do? Go to the Word of God. Be like Samuel, who listened, who were told by Eli, when you hear the voice, tell God, speak, for your servant is listening. We should be like that. Ang ikalawang instruction dito, so listen to the Word of God, no? Ang ikalawang paraan para tayo ay maingatan ng puso ay ito, yung ikalawang instruction sa verse 24, which I believe also is just a product of our being soaked in the Word of God daily. Naniniwala ako na ito'y bunga na rin lamang. And yet, we should be able also to think about this as matter of application and how to watch or keep our hearts with diligence. Upang maingatan ang ating puso, we are to avoid this kind of speech or words or talk. Avoid all perverse talk, corrupt speech. Yun po yung makikita natin sa verse 24. Sabi doon, put away from you crooked speech and put devious talk from you. So we can find here two kinds of voices. Both are in the negative connotation. Both that could come out of the mouth, your mouth, and even the mouth of others. And each voice is a manifestation, a clear manifestation of what is in the heart. If the heart is evil, the mouth speaks evil. If the heart is
pure, who desire for God, the mouth speaks pure and clean things. Sabi ni Warren Wiersbe, your mouth reveals the state of your heart. Ang iyong bibig, ang iyong mga pananalita ay nagpapahayag kung ano ang nakalagayan ng iyong puso. So let's see these two kinds of voices coming both from an evil heart, crooked speech, or crooked mouth, a distorted mouth. Kasi pag sinabing crooked, not straight, but liko. Hindi tuwid, twisted. Sa Tagalog, ginamit yung salitang masamang bibig. Ibig sabihin, ang mga salita dito ay di matuwid, hindi kaaya-ayang pakinggan, no? Masama. At sabi sa Proverbs 6 verse 12, ang taong mayroong masamang bibig ay taong walang kabuluhan. A worthless kind of person. Kapag worthless, katulad ng basura, anong ginagawa? Hindi pinapansin yan dapat. Nilalayuan dapat yan. Bakit? Worthless nga mabaho A worthless person, sabi doon sa Proverbs 6:12, yung merong crooked speech. No? It appears, sabi ni Jared Wilson, yung crooked speech, sabi niya, it appears in the church in a variety of ways. Paano daw lumilitaw ang crooked speech? Likong mga pananalita, masamang labi, pagsisinungaling, sabi niya, gossip, ang pagiging mahilig sa pag-uusap ng buhay ng may buhay, ayaw sariling buhay ang kasuhin, hypocrisy, pagiging hindi totoo, to mention a few. Crooked speech, lies, gossip, hypocrisy, sabi ni Jared Wilson. Pagsisinungaling, pagchismis, kaplastikan at iba pa. What is the command that being violated here? The command is the 9th commandment. Thou shalt not bear false witness. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Ayan, sabi Diyos, ang liko, masama, madayang bibig, through the words of Solomon, put away. Put away. And it gives us the idea, kung it we put away, it is also there inside. You have to put it away. Yes, probably people can affect you, become a chismosa, but it is already inside. That's why you need to put it away. Tanggalin, alisin. However, the word devious talk, ang salitang devious ay ang kahulugan ay fervors. Pag sinabing fervors, meaning to depart from the natural sense. Ano ba ang taong nasa katinuan? Matino ang ginagawa, tama? Ang fervors ay yung wala sa katinuan, pawang, hindi naintindihan at masama ang mga ginagawa. At sinasadya, yun ang fervors, deliberately, sadyang pananalita, mga di katanggap-tanggap na salita, offensive, contrary, rebellious, obstinate, meaning may katigasang uri ng pananalita. At ito'y sinasabi ng sinasadya para manakit ng damdamin, para kontrahin ang kausap, para labanan ang kaayusan, ang order, at maging banta sa katahimikan at kapayapaan. Yan ang devious talk. Ano sabi diyan do sa crooked speech? Put away. Because we can assume na nasa loob yan ng atin. Yun natin kailangan niyang ma-influensyan tayo ng iba. Although it could happen. Pero itong devious talk, ang sabi diyan, turn away. Kung yun ay put away, turn away, lumayo. Nakiltahan niyo po ang kahulugan, devious talk. This is something to do with how we understand our own predicament, our own nature as sinful people. Because yun pong mga
sinasadyang pananalitan upang manakit ng damdamin ng iba, sinasadya, obstinate, deliberate, to offend. Yan po ay nature ng mga unbeliever. Kaya ang sabi dito, turn away from those kind of devious talk which are characterized by the mouth and languages of the unbelievers. Though merong ganyang mga Christian, talagang mahilig magmura. No, nagagalit, magagalitin, mapalamura, sinasadyang murahin. Ay, kung ikaw ay Kristiyanong nagmumura, magsisi ka na. Repent. Ask the Lord to give you a right kind of language. Pero yung likong pananalita, crooked speech, tulad ng lying, gossip, hypocrisy, kaplastikan, mas malimit po yung makita sa ating mga Christian. No? Kaysa sa tayo ay mahilig magmura. Baka nandito si pastor, ako makita nagmumura, ako nakakahiya naman. Di ba? Mas malimit na sa atin ang chismis, pagsisinungaling, pagmamayabang, kaplastikan, kaysa sa iyong obstinate language, foul language na marinig ang layunin ay manadyang saktan ang ibang tao. Kaya ang sabi diyan, put away. No? Turn away. Turn away from this devious speech. Alisin yan. Sabi doon sa crooked speech, alisin. Kasi nandito. At yung devious talk, nananadyang masamang panalita, layuan. Why? Because most of those people who speak such languages are not born again. So dapat mabantayang mabuti ang puso mula sa mga ganyang pananalita. Rendahan ang puso. Bakit? Sapagkat mahirap pigilan ang dila. Yan ang nasa banal na kasulatan. Pero I believe na bago ilabas ng dila ang salita na produce na yan ng puso. Kaya pinababantayan dito ay ang puso. Sapagkat apektado ang dila ng pusong di nabantayan at hindi naiingatan. Ano ha? Sabi ng Bible, ang dila, maliit na bahagi ng katawan, pero nagdadala ito ng apoy. Santiago 3:6, inyong tingnan, sabi diyan sa salita ng Diyos, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Napakaliit na bahagi, pero pwedeng magwasak. Parang sunog. Pwedeng magwasak ng buhay ng iba at ng buhay ng nagsasalita. Ito ang akin namang hamon. Tayo ay prone sa mga crooked speech. Pero paano kung tayo magkasala ng mga ganitong pananalita? How could we go back, return to our God, for our tongue to be cleansed, para ang ating mga labi ay muling madalisay? We need to see how the Lord purged fire, coal into the mouth of the prophet Isaiah, in Isaiah chapter 6. When he saw himself living a man with unclean lips, he said, "Woe is me." Sa aba ko. No? Sa aba ko. Lumapit ang anghel at dinalisay ng bangga wala sa trono ng Diyos ang labi ng propeta Isaias. The same is applied to us. Pero hindi baga para makontrol ang puso at ang dila pala. Huwag mong bibigyan ng baga ang misis mong walang kontrol, ha? Papapaso yan. Ikaw rin magagasto sa hospital. Hindi. How can we apply that? Ito. Because that is the picture of the cleansing power of the blood of Jesus Christ.
Kung kayo at ako nakapagsalita ng hindi maganda, nakapagsinungaling, we come to God in Jesus Christ and we ask God to forgive us. We need to admit that we have spoken such foolishness, such kind of devious talk and sinful speeches, and claim the very promise that the blood of Jesus Christ is applied to us by the Holy Spirit, so that our lips, our tongue will be cleansed back again. We have this promise. Every time we said something that hurts, said something that speak about lies, we come to Christ and ask to cleanse our lips again. So we have a good Lord. So may I ask each one of us, kumusta ho ang inyong pananalita lumabas kahapon? Ito po ba'y nagpakita ng magandang kalagayan ng inyong puso o masamang kalagayan ng inyong puso? How is your words? How is your speeches yesterday? Is it crooked? Twisted? Is it perverse? God forbid. Nanghihiya ka ng tao, mananadya ka magmura, mananakit ka ng damdamin ng iba. God forbid. Ang gusto natin, Lord, yung puso natin, nag-reflect ng words na mabuti. Seasoned with salt. Kaya lagi po nating ipapalinis sa ating Panginoon ang ating puso. Kapag nalinis na, di na dapat lumabas pa mga ganitong uri ng salita mula sa ating mga labi. Sapagkat kung talaga nalinis ng ating mga puso ng dugo ni Jesus, dapat atin pong pinagsisihan at iniwanan na yan. So how could we keep our hearts with all diligence? Listen to God's word. Number 1, put away crooked speech and turn from perverse language. And number 3, the last, choose to walk in a straight way. Choose to walk in a straight way. Sabi sa verse 25 to 27, let your eyes look deep forward, directly forward, and your gaze be straight before you. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. Do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. The presence of heavenly wisdom in us is also the result of our keeping of our hearts. This heavenly wisdom is not just heard, but also seen. Solomon uses the senses to describe the importance of gaining wisdom. Kung ano ang dulot nito sa ating buhay. Anong uri ng behavior, anong uri ng lakad, anong uri ng pananaw, direksyon ng ating tatahakin. Ang ating mga mata ay nakatingin sa unahan. Sino sa inyo palagi mati nasa likuran? Laging ang tingin ng mata ay sa unahan. This is a language of movement forward, moving forward. When you look forward, you see what is in front of you, right? At ang iyong paglakad sa buhay ay nakasalalay, ang iyong tatahakin sa iyong harapan nakasalalay sa kalagayan ng iyong puso. So you need to watch your walk as well. And your heart determines what way you will choose to go. To the right or to the left, or go or return to your former way of life. Kung ang puso ay nabago na, ibig sabihin, ipinganak ka ng muli, you have been born again, at ikaw ay nakipag-isa na kay Jesus. Ang daang iyong nasa harapan, I would say, makipot. Enter into the narrow gate. Makipot yan, mahirap yan, hindi yan popular. Narrow road. Pero ang daang yan ay katuwiran. Hahantong yan sa buhay. Hindi ibig sabihin nito, habang nandiyan ka sa daang yan na gustong mong lakaran at ipinalalakad ng Diyos, hindi ka natutuksoy ng dyablo para piliin mo muli lakaran ng daang dating pinanggalingan mo, o ang malawak na daan at maluwang na pintuan na kung saan ang dulo naman ay kapahamakan. Isang daang maladaling lakaran dahil walang pakundangan yan sa batas ng Diyos at walang naisip sundin dahil hindi kilala ang Diyos.
Walang daang kailangan pagsikapang pasuking makipot na pintuan sapagkat ang daang niyang maluwang, ito ay daan ng pansamantalang kaaliwan, pleasure, comfort, entertainment, ecstasy, excitement. Napaka-pleasurable, maluwang. Nakakainggan yung lakaran ng daang yan. At marami ang sabi ng Panginoon ang nagsisilakad dito. Ngunit alam nating ang daang ito ay daan patungo sa kapahamakan. Kaya ang daang ito ay hindi daan ng paglimot sa sarili. Hindi ito yung daan ng pagpapasa ng krus. Hindi ito yung daan ng pagsunod sa Panginoong Yesus. Nais mong sundin si Jesus, tama ba? Sinong gusto sumunod kay Jesus? Kaya kayo nandito gusto nyo sundin si Lord, tama ba? Hindi kayo nagpupunta rito para magbenta ng insurance, ha? Ulitin ko yun. Nandito kaya kasi gusto nyo sumunod kay Jesus, tama? Para hindi lahat. Gusto natin sundin ang Panginoon dahil tayo na sa Kanya, tayo na born again. Gusto natin lakaran ng tuwid na daan. Pero hindi madali. Tama po ba? Nahihirapan tayo, nag-struggle tayo, kahit alam natin ang daan ni Jesus ay righteous, matuwid. Hindi po natin kayang tahakin niya ng mag-isa. Nahihirapan tayo. Nag-struggle tayo. Palaging marumi ang ating puso. Hindi ba niyo napansin, habang pinagsisigapan niyo yung sumunod at tunghalang daan ng ating Panginoong Hesus, hindi niyo po napansin ito. Lalo ko nakikita ng aking sarili na madalas mawala sa daang iyan. Napunta ako sa kaliwa. Napunta ako sa kanan. Napalayo ako sa daan ni Jesus. Sino sa inyong ganun? Pastor, ako'y tuwid. Lahat tayo, di ba? Kasi alam natin, mahirap. Paano kung sa panahon na tayo ay napalayo, nag-iba tayo ng landas? May maaasahan pa ba tayo kay Jesus? Can we still rely on His abundant grace for us to be restored back to Himself? Of course. Why? Because His grace is so rich. His mercy never come to an end. Great is His faithfulness. I believe the Lord will make a way to restore you back to Himself. Hindi ka hahayaan ng Panginoon na tulin kayang kalalayo sa Kanya. He will provide the means of grace for you to return to Him. Meron siyang pamamaraan para ibalikan niya muli sa kanyang daan, sa daan ng pagsunod sa Kanya. Ipinapaawalawa niya sa iyo ang kahibangan o kahangalan at kawalan ng kahulugan ng buhay na wala sa kanyang daan. He allows you to go to the right and to the left for you to understand the folly, the meaninglessness of a life that is void of Jesus Christ. At sa pagkakataong mapakinggan mong ang mensaheng ito mula sa salita ng Diyos, di ka lang niya pinaalahanan o inuutusang ingatan ng iyong puso, kundi ipinapaunawa din niya sa iyo na kailangan mo ang kanyang mayamang biyaya sapagkat palagi kang babagsak sa Kanya, sa hindi pagsunod sa Kanya. Kailangan mo ang biyaya at grace will see you through until you finish your Christian race. It is by grace that we are saved through faith in Christ. Tama? Pero I believe that the same grace ang nanagligtas sa atin, the same grace ang tutulong sa atin para tayo'y makalakad sa daan ni Jesus. At kung sakaling tayo'y mahulog, matisod sa ating paglakad sa daan ni Jesus, the same grace, yan po mga kapatid, the same grace ang magdadala pa rin sa atin pabalik kay Jesus. Yan ang magbibigay sa atin ng conviction for us to repent.
para tayo'y makabalik muli sa daan ni Jesus. Kaya ang pag-iingat ng puso ay magaganap. Because hindi naman sinulat lang ni Solomon para hindi mangyari ito. Magaganap yan. The word of God shall not return void, will accomplish its purpose in your life and in my life. Mangyayari ito sa atin, pero hindi sa ating sarili. We need the help, the power of the Holy Spirit. Sumasa atin siya, and we have this promise of abundant grace that saves us, helps us to live a sanctified life, a godly life. It is all by grace. And we believe such grace. And even if when we fall, the grace of God is able to reach us out and to bring us back to Himself again. And if your heart is not yet born again, it is so hard. You don't like God. You are running away from God. You are even blaming God. The same grace could reach out to you. Right now, it is reaching out to you for you to realize you need Jesus Christ. He can forgive you. He can cleanse you. He can transform you into the man and woman that He wants to be. Kahit pa sobrang itim ng iyong puso, kaya iyang paputiin ng Diyos. Di mo na kailangan ang Ariel. Papuputiin ni Jesus ang iyong pusong marumi if you only repent. What is repentance? It is an act of the change of mind. Yung mind natin polluted, yan ang sin. May gusto palagi. So we turn our mind to Him. We turn away from our former darkness. We turn to Christ, and that is repentance. We come to Him. You need to come to Him and believe in Him. Faith is not belief. Faith is trust that the finished work of Jesus Christ is sufficient for you to be accepted, for you to be forgiven from all your sin, for you to be cleansed from all your filthiness. The work of Jesus on the cross is sufficient if you will only come to Him in faith and in repentance. As I end, isn't it ironic that the one who wrote the book of Proverbs and Ecclesiastes in himself, or is himself just an adulterer and a lover of women? I remember my professor, Dr. Fuchs, always tells us, Solomon did nothing but he just liked women. Women after women. Right? But in spite of that unholy desire and passion that Solomon has, God never gave up on him. God reached out to him. He was not beyond the reach of God's grace. His other wisdom book, the book of Ecclesiastes, or the author is being contested who wrote the book, but we believe that is Solomon as well. Even in that kind of book, and that book is written, it's a wisdom literature as well. It is written at the late part of Solomon's life, the later years of his life, and in his book, we can assume, we can see that Solomon wrote the book of Ecclesiastes, and he realized his folly, the vain things that he has, did, and at the end, he said, isang bagay lang, haharap tayo sa Diyos na magbibigay sulit sa Kanya. So, with that, Solomon has repented from his folly and sinfulness because God's grace reached out to him. Babaero. Di ba? Ilan nga ba asawa ni Solomon? I forgot how many. But siguro, a total of 1,000 concubines, and di ko alam, mahirap yun sa lalaki, no? Pero yun ang nature ni Solomon. Tama ba? Pero he was reached out by the grace of God. So friend, katulad ni Solomon,
At ng bawat isang na born again, nais ni Jesus na ikaw ay magsisi at manalig sa Kanya. Sabi niya, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita niya ang Diyos. Ipalinis mo yung puso sa Kanya. Kilalanin mo ang puso mong makasarili, mapagmataas, mapaghanap ng kaligayahan sa ibang mga bagay. Kilalanin mo yung puso na puno ng galit, ng inggit, sama ng loob, pagsiselos, walang contentment, at ilapit mo yan kay Jesus sa umagang ito. Hingin mo sa Kanya at tatanggapin mo naman ang Kanyang forgiveness, pagpapatawad, at lilinisin niya ang iyong puso. Kilalanin mo sa siya yung nabuhay ng matuwid, ng isang perfecto at sinless, walang kasalanang uri ng buhay. Para sa iyo na ikaw ay hindi matuwid, na ikaw makasalanan. Kilalanin mo na siya ay nagdusa sa kamay ng taong mga makasalanan, namatay siya sa krus para sa kasalanan ng kailanman ay hindi niya ginawa, upang ang gumawa o nagtaglay ng kasalanan kanyang pinagbayaran ay maiharap niya sa Diyos ng walang kapintasan. Pagkatapos na siya'y mamatay, nilibing siya sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay at ginapin niya si Satanas na may hawak sa kamatayan, upang ikaw at ako na mamamatay ay muli ring mabubuhay at may buhay na walang hanggan. So if you are not yet born again, I want you to ask Jesus that ask for Him that He will give you a new heart and He will give it to you, and you will begin to walk in this newness of life, a life that is always relying on Him, para ikaw ay makalakad na taglay ang isang pusong binago para sa Kanyang kalawalhatian. At ang iyong buhay ngayon ay hindi na para sa iyong sarili, kundi para na sa Panginoon. Let us pray. Panginoon, ang usapin ng puso mabigat, pero salamat sapagkat tinuturuan mo po kami na makita namin ang amin pong tingnan, eksaminin ang sarili naming puso. Hindi yung puso ng iba o ng katabi namin, kundi yung sarili naming puso. At pumasumpungan namin ito, Panginoon, na hindi in tune sa inyo. We ask that you forgive us from every defilement na meron dito. At palitan mo, Panginoon, ang aming puso kung hindi pa kami nakakakilala sa inyo. Hindi pa kami nabuborn again ng bagong puso upang ito ay mabantayan din namin sa tulong at lakas sa kaloob niyo. Pagpalain niyo po ang inyong church. Nawa ang aming puso palagi namin pinapacheck up sa inyo, because our heart is the command center of our life. Kung ano ang laman ng aming puso, yun ang aming tatahakin, yun ang aming susundin, yun ang aming Panginoong gagawin. Kung ang laman ng aming puso ay kayo, mananatili kami sa pag-ibig ninyo. Purihin ang inyong pangalan. In Jesus' name, Amen.